Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay nasa aralin rin na po tayo. At kukunin na natin ang mga uri ng tauhid. Kasi ang tauhid mga kapatid ay nahati po yan sa tatlo. Ang tauhid sa literal na kahulugan ay ang pagsasa-isa. Yung mga bagay, iisahin mo na lang siya. Yan ay sa literal na kahulugan. So, gawin mo itong isa at paniniwalaan mong iisa ito. At tauhidullah. So, tauhidullah, ang pagsasa-isa sa Allah o ang kaisahan ng Allah ay sa pamagitan ng paniniwala sa kaisahan ng Allah at pamumukod-tangi niya sa kanyang pagka-Panginoon, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pangalan, sa kanyang katangian, at paniniwala na siya ang tunay na Panginoon, ang nagmamay-ari ng lahat at ang karapat-dapat lamang na pagsamba. Sa makatuwid ang tauhid ay ang pagbubukod-tangi sa Allah sa lahat ng nauukol sa kanya tulad ng pagsamba na binibigkas o ginagawa. Ito ang saligan ng Islam, kaya dito nagmula ang lahat ng kanyang mga patakaran, mga lituntunin, at lahat ng kautusan at kanyang mga ipinagbabawal. Ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga propeta at mga sugo dahil sa tauhid. Bakit tayo nandito sa mundo? Dahil sa tauhid. Kasi kung hindi dahil sa tauhid, wala tayo sa mundo. Walang pagtatambal mula noon sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noah alayhis salam. Halos na sa 1,000 taon, walang sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah. Lumabas at nagsimula ang shirk, pagtatambal sa Allah, nung ginawa ng rebulto ng mga tao, ang mga matutuwid na tao, at binulungan sila ng shaitan, at dito po ay sumamba na sila sa mga rebulto, at dito ipinadala ng Allah si Noah alayhis salam, kaya siya ang kauna-unahang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga propeta. So ngayon, kukunin natin ang tatlong uri ng tauhid. Una, at tauhid al-rububiyyah, tauhid al-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, at saka tauhid al-asma wa sifat. Ano yung tauhid al-rububiyyah? Ang tauhid al-rububiyyah, ang kaisahan sa pagkapanginoon. Ang kaisahan sa pagkapanginoon. Ito ay paniniwala ng Allah ang tanging lumikha sa sangkatauhan. So actually, paiksin ko na lang. Pag sinabing tauhid al-rububiyyah, ay naniniwala ka na ang Allah ang siyang lumikha sa kalawakan. Siya ang nagpapadala ng ulan. Siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagpapadala ng mga kalamidad. Siya ang nagpadala ng COVID-19 para subukin ng mga tao at parusahan ng mga dapat na parusahan. Ang tauhid ar-rububiyyah mga kapatid, ito ay pinaniniwalaan nilang mga hindi Muslim. Ang sabi ng Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Pag tinanong mo silang mga non-Muslim, sino bang lumikha sa langit, lupa? Sabi nila, ang Allah. Noon yan. Noon, talagang pinaniniwalaan nila. Ngayon kasi, ang sinasabi na nila, si Jesus na, yung layo-layo na. Pag tinanong mo sila kung sinong lumikha sa Allah, ay sinong lumikha sa kalawakan, sinong lumikha sa langit at lupa, sasabihin nila ang Allah. Pero naging Muslim ba sila dahil lang sa tauhid ar-rububiyyah? Hindi po sila pwedeng maging Muslim dahil lang sa paniniwala sa kaisahan ng Allah. Hindi po sapat yun. Ang paniniwalang siya lamang ang tagapaglikha, tagapagtustos. Ito ay ang pagtanggap ng mga sinaunang musyrik. Noon kasi tinatanggap nila yan. Ngayon kasi hindi na nila kilala ang Allah. Itong nakakalungkot sa mga kafir ngayon. Pero ganun pa man, naniniwala sila ng Allah ang siyang tagapaglikha, pero sumasamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Ito nakakalungkot. Ngayon naman, hindi sila naniniwala na ang Allah ang siyang tagapaglikha, pero dagdag pa doon, sumasamba pa sila maliban sa Allah. At lahat ng may mga inaangking relihiyon tulad ng mga Hudyo, Kristiyano at mga Saiba o ginawang pangkat o sekta na nagmula sa mga Hudyo o Saba at sa mga Kristiyano at ang mga pagano, datapwat walang tumatanggi na sa tauhid na ito, kundi ang mga sinaunang dahriya, mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Maliban lang sa walang paniniwala talaga. Kasi ang mga sinauna noon, mga kafir, mga musyrik, mga nagtatambal sa Allah, naniniwala sila na ang Allah ang siyang tagapaglikha. At ang patunay ng tauhid ar-rububiyyah, ang dapat
sabihin sa mga mangbang na hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Diyos, sa katotohanan, hindi matatanggap na may matinong kaisipan ng pagkakaroon ng lagda na walang lumagda. Ika nga, pwede bang magkaroon ng langit na walang tagapaglikha? Pwede bang nandito ka sa mundo na walang lumikha sa'yo? Ang sabi ng Allah, Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun? Sila ba ay nilikha mula sa kawalan? O sila ang tagapaglikha? Pwede ka bang lumabas dito sa mundo na walang lumikha sa'yo? Pwede bang nandyan ang langit at lupa na walang tagapaglikha? Hindi pwede. Hindi yan nilikha ni Jesus. Hindi yan nilikha ng Ama. Ang lumikha dito sa kalawakan na nakikita natin, ang bumubuo sa bata sa pamagitan ng pagtatalik ng mag-asawa, ay nag-iisang Diyos lamang ang Allah. Hindi pwedeng nilikha ng sino man lang yan. Walang kapangyarihan si Jesus. Si Jesus nga, nilikha rin siya ng Allah sa pamagitan ni Maria. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ang Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay at siya ang tagapangasiwa sa bawat bagay. Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng nakikita natin sa kalawakan, siya ang nagmamayari, siya ang lumikha. So kung titingnan mo, ang kalawakan, ang sa paligid natin ng kabundukan, sino kayo nakagawa niyan? May mga lugar na hindi pa natin nakita. Anong meron doon? Paano kaya nagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yan, isipin natin kung gaano makapangyarihan ang Allah subhanahu wa ta'ala na walang makakagawa niyan kundi ang Allah lamang. Hindi niya kailangan magkatawang tao. Napaka makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magpapadala siya ng anghel. Kahit ang pagkalaglag ng dahon ng puno, alam niya. Alam niya na malalaglag ang puno. Sino sa mundong ito ang scientist na kayang bilangin ang dami ng puno sa mundo? Walang makakayang bilangin. May mga lugar pa na hindi pa napuntahan ng tao dito sa mundo. Kaya ba nilang bilangin ang lahat ng puno sa mundo? Hindi, wala makakabilang. Pero ang Allah, alam niya ang pagkalaglag ng mga ano na yan, dahon niya. Pati ang pag naglalakad na langgam sa kadiliman, alam ng Allah yan. So, nagkaroon ng debate si Abu Hanifa. Nung nagkaroon siya ng debate, basahin natin. Nawa ang kahabagan siya ng Allah, ay nagsalaysay na may isang pangkat ng mga pilosopo na nagis magipagtalakayan sa hinggil sa tauhid at rububiyya. So dito, mayroong nakadebate si Imam Abu Hanifa na ayaw maniwala na mayroon talagang lumikha dito sa kalawakan. Pilosopo nga eh. Kaya nagsabi siya sa kanila, sabihin nga niyo sa akin, bago tayo mag-usap tungkol sa paksang ito, ang tungkol sa isang barko. So pabilisin ko yung kwento, hindi natin babasahin. Hindi siya dumating agad sa takdang debate, sa oras ng debate. Kumbaga nagpaliban siya. So sabi nung pilosopo na yan na makipag-debate, sabi niya talo na si Imam Abu Hanifa. Yung pala, dumating siya bigla. Sabi niya, bakit ka nalit? Sabi niya kasi yung lawa, sabi niya, yung dagat, hindi ako makatawid kasi wala akong masakyan. Hanggang sa hinintay ko, sabi niya, yung puno na malaki, troso, na nalulunod, sabi niya, at hinintay ko na mag-transform, maging barko yon. So, tapos nilapitan ako ng barko, tapos sumakay ako, tapos tinawid ako ng barko. So, nagtaka yung lalaki. Paano mangyayari yung barko, tapos, paano mangyayari na magkaroon ng barko na yung nalulunod na troso na walang gumawa ng barko? So, ayaw na kasi maniwala na meron talagang pinanggalingan ang mga bagay. Kumaga may tagapaglikha. So, sabi niya, kung yung puno na yun, naging barko, ito pa kayang kalawakan ng walang lumikha. So, imposible, sabi niya, mangyari yun. Mas imposible na mangyari ang langit at lupa na walang lumikha. So, dito ay napasaksi ni Imam Abu Hanifa na mag-Muslim. Yung tao na yun, na pilosopo na ayaw maniwala na ang Allah ang siyang tagapaglikha po talaga. Hindi pwedeng magkaroon ng langit at lupa, nandito ka sa mundo, na walang nagmamayari sa atin, walang nagkukontrol sa atin. Subhanallah. Kaya nga pag tinanong mo sila noon, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun. O ito ang mga kafir noon at mga hindi Muslim. At kung sila ay iyong tinanong, ya Muhammad, kung sino ang lumikha sa kalangitan, sa kalupaan, katiyakan kanilang sasabihin ang Allah. Magkagayang sabihin mo, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. Subhanallah. Pag tinanong mo sila sinong lumikha sa langit at lupa, ang Allah. Sinong sinasamba nyo? Rebulto. Tanungin mo ang mga non-Muslim ngayon, mga Kristiyano, ilan ang Diyos? Isa lang. Pag sumamba, may anak na. Pag sumamba, may espiritu na.
Mananalangin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanungin mo, ilan ang Diyos? Isa lang. Pag sumamba, ilan ang Diyos? Marami. Pag sumamba, may rebulto. Subhanallah. Asan ang paniniwala na isa lang ang Diyos? Ganito kasi ang mga kafir, ang mga non-Muslim, tatanungin sila ilan ang Diyos? Isa lang. Saan? Nasa taas. Pag sumamba, ayun, makikita mo na hindi tunay na naniniwala sila na isa lang talaga ang Allah, ang Diyos. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amman yamliku as-sam'a wal absara, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun, fadhalikum Allahu rabbukum al-haqq, famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, fa anna tusrafun." Sabihin mo, Muhammad, sino ang tumutustos sa inyo mula sa kalangitan at sa kalupaan, at sino ang nagmamay-ari sa pandinig at mga paningin? Sino ang nagmamay-ari sa katawan natin na to? Pwede bang pag-aari ng magulang mo, sino man? Hindi. Ang Allah ang nagmamay-ari niyan. At sino ang nagpapaluwal sa buhay mula sa patay at nagpapaluwal sa patay mula sa buhay? Yung namatay na, pababangunin. Yung wala, magbabubuo. At sino ang mangangasiwa sa lahat ng bagay? Katiyakan sila ay magsasabi, ang Allah magkagayon. Sabihin mo, Muhammad, hindi ba kayo natatakot? Gayon ang Allah ang totoong Panginoon ninyo sa makatwid, ano pa ba ang susunod? At katotohanan kundi ang pagkaligaw. Kaya papaano pa kayong malilihis? Napakalino na, paano pa kayo nalihis? Ang linaw-linaw na ng katotohanan. At sinabi pa ng Allah, wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah khalaqahunna al-azizul azim. At talagang kung itanong mo sa kanila, Muhammad, kung sino ang lumikha sa kalangitan at kalupaan, katiyakan kanilang sasabihin, nilikha ang mga ito ng sukdol sa kapangyarihan at ganap na maalam. Alam nila na ang Allah ang lumikha dito. So paalala, ang Tauhid al-Rububiyyah ay hindi nagpapapasok sa tao sa Islam, maliban kung kasama dito ang Tauhid al-Uluhiyyah. Hindi po sapat yung Tauhid kasi tatlong uri pong Tauhid. Kahit natanggapin nilang Tauhid al-Rububiyyah, ang Tauhid al-Rububiyyah, pinaniniwalaan nilang mga hindi Muslim yan. Ang problema, hindi sila magiging Muslim dahil lang dyan. Hindi po sapat yan. Kailangan nilang isama itong Tauhid al-Uluhiyyah. Ano yun? Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, kailangan nilang sambahin ng Allah. At ito ang pinakadahilan kung bakit ipinadala ang mga propeta. Ito po. Bakit sila nandito sa mundo? Bakit tayo dito sa mundo? Hindi dahil sa Tauhid al-Rububiyyah lamang, kundi dahil sa Tauhid al-Uluhiyyah. Tinatawag itong Tauhid al-Ibadah. Tinatawag din itong Tauhid al-Ibadah. Nang ibig sabihin, paniniwala sa kaisahan ng Allah sa pagsamba. Kasi dapat kung naniniwala ka ng Allah siyang tagapaglikha, handa kang sumamba sa kaisahan niya rin. Walang anak, walang ama, at hindi siya nagkataong tao. So handa kang sumamba sa kanya. Kaya ito ang susi para maging Muslim ka, tanggapin mo na ang Allah siya lamang dapat na sambahin. Handa kang sumamba sa kanya. Iwasan ng mga ribulto. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ. At katotohanan ni sinugo namin si Noah sa kanyang pamayanan at siya ay nagsabi. Ito ang lahat ng sinasabi ng propeta. Katotohanan ako ay isang maliwanag na tagapagbabala sa inyo at huwag sumamba maliban sa Allah. Lahat ng propeta sinasabi ito. Kaya lahat ng propeta at sugo Muslim. Kaya ito ang dahilan kung bakit sila pinadala sa mundo, dahil sa Tauhidul Uluhiyyah, upang ipag-utos sa mga tao na sambahin lamang ang Allah. Kasi bakit pa sila ipapadala kung Tauhidul Rububiyyah ay naniniwala naman sila dyan? Kaya sabi ng Allah, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang aking kinatatakot sa inyo, sabi ni Noah sa kanyang mga tao, na ang parusahan kayo ng kasakit-sakit sa araw ng paghukom. So, nakatakot na ang tao ay hindi siya makakapasok sa Islam. Kasi habang buhay siyang parurusahan sa kabilang buhay. Si Fir'aun, pinakamatinding kalaban ni Musa alayhi salam, si Moses. Ito ang sabi, Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Sinabi ni Fir'aun, at sino ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang? Siya si Moses ay nagsabi, sinabi ni Moses, ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan nito. Kung kayo ay marapat na maniwala ng may katiyakan. So sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Jesus, ito ang sabi ni Jesus sa mga tao noon, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu, hadha siratun mustaqim. Sabi ni Moses, ay sabi ni Jesus, ito mga kapatid na mga balik Islam,
Ito ang sabi ni Jesus noon sa time niya. Hindi niya sinabing sambahin siya pati sa Biblia. Wala siyang sinabi sa Biblia na sambahin siya. Talagang pilit lang nila sinasabi na siya ang daan, siya ang Diyos. Pero sinabi ba niya na sambahin siya sa Bible? Wala. Ito ang sabi niya sa Quran. Katotohanan ng Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Yan ang sabi ni Jesus. Hindi niya sinabing ako ang Diyos. Kaya sambahin ninyo sino? Siya. Sino ang sambahin? Siya ang Allah. Sapagkat ito ang matuwid na landas. At ito pa, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin ng Propeta Muhammad sa mga Kristiyano at Hudyo, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Sabihin mo, Muhammad, uang ka ng kasulatan kayo mga Hudyo at mga Kristiyano. Hali kayo sa isang salita na sadyang makatarungan sa pagitan namin at sa inyo, na huwag tayong sumamba maliban sa Allah. At huwag tayong magtatambal sa pagsamba sa Kanya ng ano paman. Kahit ano, huwag kang magtambal. Huwag mong bigyan ng anak, huwag mong bigyan ng ama, huwag kang maglagay ng rebulto. Sumamba ka na siya ay nasa langit lamang. Huwag nating ituring na ang iba sa atin bilang mga Panginoon. Huwag mong sabihin na si Jesus ay Panginoon. Kapwa mo tao yan eh. Si Juan, tao yan. Ha? Meron na, si San Juan? Di ko nagkamali ngayon, meron sa Cebu ba yun, yung naging naging santo na naman. Ang daming santo. Santo Tomas, Santo Domingo, Santong Kabayo, ang daming santo. So, ang tunay na Diyos, hindi niya kailangan ng santo. Subhanallah. Huwag nating bigyan ng pagtatambal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Ang tunay na Diyos, ito, kusang katauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at sa mga sinauna sa inyo. Hindi yung kagaya ninyong nilikha lang kagaya ni Jesus na pinanganak din bago lang lumabas. Ang tunay na Diyos ay lumikha kay Adan at mga nauna pa sa kanya na mga engkanto. Nang harinaway mangilang kayong magkasala upang kayo ay matakot, magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang dahilan kung bakit ipinadala ang mga sugo at mga propeta. "Wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." At talagang nagpadala kami sa bawat pamayanan ng isang sugo na nangaral. At ito ang kanilang sinasabi sa mga tao, "Sambahin ninyo ang Allah at iwaksin ninyo ang mga Diyos-Diyusan." Iwasan ninyo ang mga Diyos-Diyusan. At ito ang palagi nilang sinasabi, mga propeta at mga sugo. Hindi nila sinabing si Jesus ang sambahin o ang Ama o Godfather o Yahweh o ano pa. "Qala ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayruh." Sinabi niya na ang mga propeta, bawat propeta itong sinasabi, "O aking pamayanan, sambahin ninyo ang Allah." Allah kasi ang pangalan ng Diyos. Hindi po Ama, Jesus, Yahweh, El Shaddai, hindi po. Allah po. Sapagkat wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. At ang pagpapakahulugan sa ibada, so dito mga kapatid ay ito po ang pangalawang uri ng tauhid na kung saan ito pang dahilan kung bakit po ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo at ang mga propeta. At ngayon, inshallah sa susunod po na pagkikita natin, kukunin natin ang Tauhidul Asma was Sifat. Tauhid al-Asma was Sifat. At ipapaliwanag ko po sa inyo kasi meron po mga sekta mula sa mga kapatid natin na iba pang paniniwala nila sa bagay na ito. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.